From the gateway of Bicol Region, kumustahin po natin ang daan dito sa from Tabogon to Daet. Ano po, ito ang boundary ng Camarines Norte, yung gateway to Bicol Landia. Ayan, mapapicture daw muna si OBR dito. Welcome to Barangay Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Kumustahin natin ang kakalsadahan ngayong December 2025, December 29, 2025. Ito po ang itsura ngayon ng kakalsadahan natin from the boundary of Camarines Norte going to Daet, Camarines Norte. Kasi meron kasing nag-comment doon sa arko na yon. Binago niya yung pagkasulat na welcome to Bicolandia. Binago niya dun sa salita niya welcome to Lubakenya. Ayan, puro lubak daw. Kaya kumustahin po natin ang daan, kung talagang lubak ba talaga ang going to Daet, galing dito sa boundary ng Quezon Province at Camarines Norte. Subaybayan po ninyo ang aking video sa ngayon. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell. Parang malakas ang hangin sa aking helmet. Padaanin natin itong mga mabibilis. Dito tayo sa gilid, dito sa part na ito ng Barangay Tabogon, sakop ng Santa Elena. Dito sa part na ito talagang medyo may lubak pa, no? Kasi hindi pa tayo pumapasok doon sa Santa Elena National grabe talagang lubak dito sa part na ito, ano? Mas maganda pa lang doon kayo sa bandang kanan dumaan, mga ate kuya, dito sa parting ito. Mabibigla pala kayo dito sa lubak nito sa parting ito. Sa part na ito parang lumubog yung kabitak-bitak yung kalsada. Ang lalaki pati, parang lumambot yung lupa sa ilalim. Ang lalaki ng bitak. Ayun, may timbangan ang DPWH. Nakalampas na tayo dun sa malubak na parte. Meron pa bag. Okay, buti na lang maganda ang shock de Ternera. Malubak talaga dito sa parting ito, pero kaya pa namang ilagan, mga ate kuya. Ito yung papuntang Daet, mga ate kuya. Pag lumiko kayo dyan, yan yung Quirino Highway. Yan, Quirino Highway po yan. Ito yung papuntang Daet. Kumustahin natin ang kakalsadahan dito sa papuntang Daet. I-update ko kayo kung ano na ang itsura ng kalsada ngayon dito sa Daet, papuntang Daet. Mula dito sa Tabogon, di ko alam kung ilang kilometro hanggang Daet. Kasi yung Daet Camarines Norte, doon sa sentro ng Daet ay 342 more or less kilometers from Metro Manila, doon sa may Luneta. 342 kilometers. Malapad na kalsada dito, mga ate kuya. Hindi ko alam kung hanggang saan dito yung boundary ng Barangay Tabogon sa part na ito. Parang ang ingay ng aking mic. Di ko lang alam kung naririnig yung sipol ng hangin sa helmet. Parang ang lakas ng hangin, pero bahala na. Ang ganda ng guardrails nila dito. Parang pag bumaga ka dyan, mga ate kuya, parang iikot. Hindi halos magasgasan yung sasakyan mo dyan. May checkpoint. Nandito yung checkpoint ng PNP.
parang border checkpoint. May kampo silang maliit pala dyan sa lugar na yan. Tabugon pa yata ito. Hindi ko alam kung hanggang saan dito ang boundary, baka hanggang dito lang. Kasi dito sa lugar na ito ay parang Santo Tomas ba yun? Mang Tomas. Basta may Tomas ano, yung barangay na ito, itong pag-ahon dito, sakop ng Santa Elena. Pati pinalalapad yung kalsada mga ate kuya, oh. Yung paahon medyo bilang ko lang sa daliri yung nakikita kong lubak dito sa parting ito. Mas makinis ang kalsada dito mga ate kuya kung dito kayo dadaan sa Camarines Norte, ano, sa Daet, kumpara doon sa Quirino Highway kung papunta kayo ng Naga City, Legazpi City. Kung medyo maawag-awag naman yung inyong oras at saka yung inyong crudo kaya kung kayo'y nagmamotor, mas magandang dito na kayo dumaan. May magagandang tanawin, preskong lugar. Mas marami dito yung mga pwede nyong paghintuan na pagpahingahan mga ate kuya kung dito kayo dadaan. Alam ko na, hindi pala Santo Tomas, hindi rin Mang Tomas, ano. Don Tomas. Ayan, tama ba? Don Tomas. Ayun. Don Tomas, oh, Don Tomas nga, barangay Don Tomas. Mayaman ano si Don Tomas doon eh. May reblocking, nire-reblocking dito mga ate kuya, oh. Mas pinagaganda nila yung kakalsadahan dito. Malamang 2026 matapos yung taon ng 2026 siguro halos wala na ditong lubak, ano, kasi binabago na nila yung kalsada. Sinisiminto na ng panibago, tapos pagkatapos simintuhin i-overlay ng asphalt, ano, sus, makinis pagka na-overlay. Ito naman ay barangay Kabuluan. Yo, welcome to barangay Kabuluan, Santa Elena mga ate kuya. May counting lubak pero kaya pa namang i-manage ang lubak dito. Kumpara naman doon sa sinasabing Lubakenya. Ayan o, barangay Kabuluan. Sana hindi naririnig sa helmet, sa mic yung ano, yung sipol ng hangin. Isara ko kaya yung aking yun. Audio check 1, 2, 3. Nakasara yung hood. Palagay ko naman wala na halos hangin na naririnig. Kaya lang parang ang ano, mainit sa mukha pagka nakasara yung ano, yung hood ng aking helmet. Ang aking ginagamit na helmet mga ate kuya ay Ryzen. Ayun, Ryzen. Baka naman Ryzen, ano. Kung meron kayong bagong labas na helmet, ang mga hood nito ay ano, tipindot. Barangay Kabuluan. Okay pa naman ang ano dito mga ate kuya, makinis pa yung kalsada. Ganda dito, malapad tapos makahoy. Oh, may lubak ng kaunti. Makinis naman ang kalsada dito sa barangay Kabuluan. May part lang na ganito, parang nababakbak, ano. Pero okay naman, mababaw pa naman siya kumpara dun sa may bandang Quirino Highway, ano. May pangilan-ngilan naman. Ginagawa ang tulay. Palalapatin na, iwaway dinig na itong tulay ng Makahadok. Yun, Makahadok Bridge. Yan, binaway dinig na dito mga ate kuya. Under contract ang kalsada.
bahagyang paahon. Yun, makinis naman. Saka dito sa lugar na ito mga ate kuya, ang kalsadang ito ay bihira ang dumadaan. Hindi katulad dun sa Quirino Highway, makakasabay mo dun mga bus, mga trucks, yung malaking trucks, ano. Yun ang mga makakasabay mo dyan. Si Kuya ang bagal. Ayan, ang kinis. Makinis yung kalsada mga ate kuya. Wow. Lalo kung gabi kayo dito madadaan, bihira ang sakyan pag gabi na dito. Kaya dire-diretso lang ang biyahe nyo mga ate kuya. Hindi kayo mabibigla dun sa mga malalalim na lubak, kasi wala naman halos ditong malalim na lubak. Ang alam ko maliliit lang. Kaya lang ginagawa na rin naman ng tinatapalan na rin naman ang DPWH Camarines Norte. Magaling ang DPWH Camarines Norte kasi hindi nila pinababayaan yung mga lubak dito. Makinis ang kalsada dito mga ate kuya. Kilometer 257. Dati ang boundary ng Camarines Norte mga ate kuya ay nandito sa lugar na ito. Dito sa lugar na ito, yung may semento na yan. Yan dati yung boundary ng Camarines Norte. Nalipat na dun sa unahan ng Tabugon. Kasi parang inilaban ng kung anong kaso yan ay nanalo ang Cam Norte na talagang sakop naman nila ang lugar na yon ng Tabugon. Corb, Barangay San Pedro. Welcome Barangay San Pedro, Santa Elena. Yan, Barangay San Pedro, Santa Elena na mga ate kuya. Yan ang kanilang barangay hall. Kilometer 258. Yan, Barangay San Pedro. Ganda ng kalsada dito, makinis. Kaya kung nakamotor ka, dito only curve, masisiyahan ka dito ng banking kung dito ka dadaan sa Camarines Norte. Lalo na pag naando na sa may sitio Paraiso, mabanking na doon, makinis dito mga ate kuya. Kaya mas maganda dito na kayo tumaan. Slow down, road widening. Ayan, pinalalapat na ang kalsada dito. Wow, malapad na yan. Okay, malapad na. Malapad na siya. Lalo pag ito mga ate kuya ay na-overlay ng asphalt tapos naguhitan. Ang ganda nito. Lalo sa gabi pagka halos wala kang kasalubong dito, yung pagka-curve na yan dahil sa malapad siya, pwede mo na siyang diretsuhin. Kahit kainin mo na yung linya nung kabila kasi wala ka namang kasalubong, pwede mo siyang madiretso yung curve. Sa lapad ng kalsada, 4 lanes. Dito na tayo sa may tulay ng Basyad. Kilometer 260. Basyad.
ano ang barangay hall ito? Barangay San Vicente. Ayun, welcome Barangay San Vicente. Shoutout po sa inyo mga taga Barangay San Vicente, Santa Elena. Ito na ang Barangay San Vicente. San Vicente, Santa Elena. Maganda pa po ang kalsada. Wala pa tayong lubak na iniilagan. Although meron akong nalilipasan na maliliit, pero pwede mo siyang daanan ng hindi mo siya iilagan. Ganito ang kinis. Iyaw na. Nakakalimutan ko na nakabukas yung aking food. Sobrang hangin. Wow, eatery, go to mami. Ayun, kung nagugutom kayo, kumain kayo doon. Yung may hilig sa nilagang kalabaw, ano, karne kalabaw, meron din doon. Ito yung may sabungan ng Santa Elena. Ayun, dati hindi mo matanaw yan kasi daming puno dito dati noon. Nung ma-widening mga ating kuya, nawala yung mga puno. Ito na yung plaza, ano, yung bandang kaliwa na yan, yung plaza ng Santa Elena. Yung pwedeng tambayan mo sa gabi. Dami dyan tumatambay na mga cute Santa Elena Poblacion. Santa Elena Town proper. Okay naman ang panahon natin ngayon dito mga ate kuya. Medyo mainit. December 29, 2025. Para doon sa mga uuwi pa lang ng probinsya ng Bicol. Ayun, mas maganda dito na kayo dumaan. Medyo mahaba-haba nga lang ng kaunti yung tatakbuhin ninyo kumpara doon sa diversion road, pero okay naman. Hindi ka naman makukonsumi sa lubak. At kung kayo naman ay nagugutom mga ate kuya, na gusto nyo ng lugaw, goto, yan o, lugaw, gotong Batangas, yan, kuminto kayo dito. Ayan, sa ano yan, park na yan, lugawan yan. Lugaw kayo dyan. O kayo inaarantok na. Inaarantok. Kaya salitang ano yan, Tagalog Camarines Norte. Inaarantok. Santol Bridge. Ayan, Santol Bridge. Hindi ko alam kung ano yung Santol ilog, pangalan ng ilog o Sitio Santol. Kasi ito ay parang Barangay Santa Elena, sa bayan ng Santa Elena. Presko na. Hapon na kasi, hindi ko makita rin po, natatakpan ng aking armor kung anong oras na. Kung kayo naman ay pupunta ng Kapalonga, dadaan kayo ng bypass road. Dito po kayo magbiminor sa part na ito. Pag nakita nyo yung kilometer post na yan at 265 at itong traffic light na ito, dyan kayo kakaliwa. Dyan kayo kakaliwa papuntang bypass road ng Kapalonga. Santa Elena Kapalonga Road, bypass road. Hindi na kayo pupunta dun sa bagong silang para umikot papunta ng Kapalonga. Mas malapit po dyan kung dyan kayo dadaan. Menasag Bridge. Ang ganda ng ano, malinaw ang ilog. Widening na dito. Widening. May riprap na. Ang ganda na dito mga ate kuya. Malapad na. Lalapatan na pala. Kasi dati wala itong riprap. Ngayon may riprap na.
okay na. Sunod yan sisimentuhin na nila itong shoulder, shoulder nitong highway. Yan. Sitio Paraiso. Sakop na kaya ito ng Sitio Paraiso. Dito po ninyo mararanasan yung banking. Ayan, banking tayo. Ganda, daming puno. Presko ang lugar kasi maraming puno, mga ate kuya. Sitio Paraiso. Alright. Ganda. Presko. Reduce speed. Naka-banking ka, ganyan, no? Meron ditong fountain, falls na maliit. Ayan, oh. Yun, oh. Okay, overtake ka na. Ayun. Only banking. Dapat ang gulong mo dito, mga ate kuya, yung makapit. Kasi baka minsan ay may buhangin tapos may krudo pa. May nagtatagas na krudo, kaya oil. Yung mga naunang sasakyan. Inuubo na tuloy. Kati ng aking lalamunan. Kilometer 268, Sitio Paraiso, Barangay Rizal, Santa Elena. Wala. Nakalang yung mic. Yung mic ng aking GoPro kumakalang sa aking panga. Hehehe. Yan, ito yung medyo pababa tapos curve, tapos may kaunting lubak. Ayun, okay naman. Presko. Wow. Siguro i-widening na din ito. Yun, oh. Di ko maangat yung paa ko, nasa preno. Natilamsikan tuloy nung basa. May mga nag-aayos ng fiber optic. Kasi karamihan ngayon ay walang internet. Maging yung cell site ng smart ay mahina ang internet. Dito po pala sa lugar na ito ng Paraiso at saka Barangay Bulala, wala po ditong signal ang smart at saka Globe. Ang meron lang po dito ay dito SIM, dito Telecom. Kaya iwabay din nga dito, tinabas na. Talagang palala pa din ako. 2026 talagang malapad na ang kalsada papuntang Camarines Norte, Daet. Okay, mobility ka. Apurado si mamang Mitsubishi.
At may lugawan dyan, oh. Ang dahil po ditong hintuan yung part na yun. Pwede kang huminto doon. Namnamin mo yung amoy ng mga punong kahoy. Pwede kang magkape doon at pwede kang maglugaw. Welcome Barangay Bulala. Yeah. Bulala, Santa Elena. Purok 2, Barangay Bulala. Haba ng Iwaway Dining dito. Pinakbak na. Kung hilig mo yung mag-banking sa motor, dito ka na dumaan. Makinis naman ang kalsada natin dito. Ito yung Bulala Bridge, kilometer 271. Unahan ta na si Manong Ban. Malapad na yung tulay dito. Bulala Bridge. Ito hindi pa nabubuhusan, pero naka-prepare na yata. Bubuhusan na lang, may puruma na eh. Bakit kaya naudlot yung pagbuhos doon? May mga lubak, kaya lang maninipis, mga ate kuya. Ito yung part na dapat may signboard dito pag gabi, oh. Gumuho kasi yung bandang kanan na one way. Dapat may reflectorize yan. Huwag kang uulan. Parang uulan. Huwag naman. Di tayo makakapag-concentrate nito. Kung gusto nyo naman ang buko, yan, may buko dyan. May mga honeybee, yung pulot pukyotan. Kung tawagin dito ay ligwan. May mga honeybee dyan, makinis. May mga kaunting lubak pero manageable. Sa kabihira ang dumadaan dito, mga ate kuya. Pansin nyo naman na wala tayo halos kasabay na mga malalaking sasakyan. Tapos bihira yung nasasalubong natin. Kilometer 274. Ito na yung boundary ng Labo Santa Elena. So pagkalampas natin dito sa boundary, ayan, ito na yung Labo, Camarines Norte. So welcome Labo. Ang basa ng iba dyan ay Labo. Labo. Welcome Labo, Camarines Norte. Ayan ang cell site ng Dito Tel. Kaya ang signal dito ay Dito SIM, Dito Telecom. Sa may parting Bulala, Sitio Paraiso, yun, Dito Tel ang signal dyan. Welcome to Barangay Bayabas. Ayun, Barangay Bayabas. Yung Bulala, alam niyo yung prutas na Bulala. Bulala kasi kung tawagin dito sa amin yung, di ko alam kung anong tawag dun sa ibang lugar, yung kulay pula na may mga buhok-buhok. Rambutan nga yata kung tawagin yan sa iba, pero dito sa Bicol ay Bulala. Pagkatapos ng Barangay Bulala, Barangay Bayabas naman, puro prutas na. Ayan yung barangay hall nila, Barangay Bayabas. Yan, kulay blue. Barangay Bayabas, Sharp Cove.
sharp curve. Reduce speed. Pababa nga naman. Dati itong lugar na to ay talagang may lubak-lubak ito, pero nasemento na. Pinalta na siya. Na-reblocking na siya. Ito na lang ang may lubak dito mga ate kuya. Itong tulay ng Bayabas Bridge. Slow down kayo dito. Kasi ito ang may kaunting lubak, pero tulay lang naman, sa ibabaw lang. Andun ginagawa ng ginagawa ng mga tauhan ng DPWH maintenance. Yung lubak doon, ginagawa nila ng paraan, tinatapalan. Kuya, may pribit-bit na manok, tapos may sambot. Nanalo sa sabong. Parapihan sa mga nananalo sa sabong mga ate kuya, yung pagdating mo sa bahay mo na alam ng mga kumpare mo, mga katropa mo na nanalo ka sa sabong, aawitan ka yan, sabihin nun, baka naman bawasi, yun, hahasi na ng inom, gagawing pulutan yung sambot, yung sambot kung tawagin, hanggang sa naubos yung napanalunan mo sa alak. Buhay nga naman. Barangay Bayabas, pinaway dining na din dito mga ate kuya. Halos puro widening ang South Road ng Camarines Norte, District 1. Di ka naman matatakot mag-banking dito, kasi dun sa banking part na yan ay wala namang lubak. Ang masama lang kung bebanking ka tapos may lubak, tapos gulong-gulong, bringko-bringko. Ito rin, dahan-dahan din kayo rito, kasi minsan umi-slide yung ibang may motor sa parting yan. Ito na yung boundary ng Barangay Tigbinan at Barangay Gisikan. Ayun. Welcome to Barangay Tigbinan, Labo, Camarines Norte. Barangay Tigbinan na po ito. Kilometer 280. Nito yung isang camera ko, nalimutan ko. Kanina pa ako nagbablog, wala akong camera sa harap. May camera ako dito isa, unleaded 61 yung sa kabila 62 ba? Malapad na ang tulay ng Tigbinan Bridge. Malapad na. Ganda na. Bahagyang paahon mga ate kuya dito sa Barangay Tigbinan. Sa mga taga Tigbinan po dyan, shout out po sa inyo. Ginagawa na rin yung tulay dito, Dagook Bridge 1. Yan, yung Dagook Bridge 1 ay palalapain na rin nila. Ito na yung Sitio Dagook, Barangay Tigbinan. Dagook Bridge 2, sabay na rin pala silang iwa-widening. Bahagyang paahon, mahaba. Sitio Dagook, kilometer 283.
So ang itsura ng kakalsadahan natin ng from Tabogon, Santa Elena going to Daet, Camarines Norte. Kung kayo'y Ilocano at gusto nyo kumain dyan, Ilocano yan, dito sa Sitio Daguok. Pagkakasundo kayo dyan sa gusto nyong mangyari sa kakainin nyo. Kung ikaw ay isang Ilocano, dahil ang may-ari ng kainan na yon ay Ilocano. Ito yung Sitio Daguok. May kaunting lubak dito kasi ito yung hindi tumino-tino na kalsada, no? Nawa one way. Fault line daw po ito. Meron diyang view deck. Ayan, view deck. Tayo gagabihin kaya diretso na tayo. Ang kinis ng kalsada. Ayan. Hanggang doon lang yata yung Sitio Daguok. Tapos ito naman ay Sitio Kabungahan. Sitio Kabungahan, sakop ng Barangay Kanapawan. Ayun, Barangay Kanapawan, Labo. Yun, liko-liko. Ito yung lugar na gumuho dati na hindi pinadaanan pansamantala noon sa Sitio Kabungahan, Barangay Kanapawan. Dito sa lugar na to, kumpleto na ang signal kasi na yan, ay tatlong cell site, Globe, Detotel at saka Smart. Kumpleto na yan. Palusong. Ganda ng pagka-overlay dito ng asfalto. Makinis. May mga tindang pinya dito. Na kung tawagin ay Pinyang Bicol Formosa. Pinyang Formosa. Ay si Kuya naghahanap ng disgrasya. Barangay Kanapawan. Ang laki ng land area ng Barangay Kanapawan. At pinakamalaking area ng bayan ay ang bayan ng Labo. Pinakamalaking land area ng nasasakupan ng isang bayan ay ang bayan ng Labo dito sa Camarines Norte. Pambihirang bahay. Yung kalahati ng bahay nakabaon sa lupa dun sa guho, yung kalahati nakalabas. Barangay Kanapawan, ayan ang barangay hall nila. Kilometer 291. Sakop pa ito ng Barangay Kanapawan.
Tapos ito na ang boundary ng Barangay Kanapawan at Barangay Anamiam. Welcome Barangay Anamiam. Sitio barangay ba yung ano? Malaya. Malaya ba ito? Papasok ng barangay Malaya yung bandang kanan. Shoutout sa mga taga barangay Anamiam. Anamiam Labo, dito sa Camarines Norte. May mga, kung tawagin ay delamination na mga potholes. Hindi nga pothole eh, delamination eh. Ito na ang barangay hall ng Barangay Anamiam. Yan, I love Anamiam ang nakalagay dun sa kanila. Ito nangihigop ito, part na to pagka nakarelax yung ano mo, katawan sa pagmumotor. Para bang pakiramdam mo yung hinihigop ka dyan sa bandang kanan na yan. Palusong naman mga ate kuya. Andito na tayo sa kilometer 294, Anamiam Bridge. Hindi pa ito nawaway din. Puro delamination ang nakikita kong lubak mga ate kuya, mabababaw. Ang delamination ay yung parang nabakbak na espalto. May banking na naman dito mga ate kuya. Sa kilometer 295 may banking na naman. Anamiam. Andito na tayo sa boundary ng Anamiam at Malatap. Yun, yung may simento na yan, yan ang boundary ng Malatap at Anamiam. Welcome to Barangay Malatap. Sabi ng iba ay Matalap. Barangay Matalap, Barangay Malatap, Labo. Ito yung sharp curve dito minsan na dati ay shoving and corrugation. Barangay Malatap, wala halos lubak dito sa Barangay Malatap. Ito yung barangay hall nila at covered court bandang kanan. Bago tumawid nitong tulay, Marcos type na tulay. Iyon. May mga equipment dito siguro ay may winaway-dining na din. Siya nga, nagwaway-dining na din dito ng kalsada sa Barangay Malatap. Bahagyang paahon ito mga ate kuya. Ay refrap na ginagawa. Nagbilad ng huling na bao. Maganda ring panggatong yan sa pugon.
baho naman mga ate kuya. Banking na paahon. Hanggang doon lang yata yung ano. Ito ay bagong silang ano, Barangay Bagong Silang. Ayun, welcome to Barangay Bagong Silang, Labo. Ito na po ang itsura ng kalsada dito sa Bagong Silang, Labo. Pina-widening na rin dito. Barangay Newborn, Bagong Silang. Yan, Barangay Bagong Silang. Wow, bumagal na. Pag kumilawa kayo dyan papuntang Kapalonga, ito ang rotunda ng Bagong Silang. Ayan, Bagong Silang, Labo. Gusto ko sana magpalipad ng drone dyan, kaya lang hapon na. At kanina natakot ako at akala ko nasira yung drone, kasi habang lumilipad siya kumakawag yung kanyang gimbal at naka-appear dun sa LCD na gimbal overload. Hindi ko alam kung anong nangyari dun, kasi biglang gumanon siya. Baka kako nasalpok siya ng bubuyog or anumang insekto na tumama sa gimbal doon sa camera niya. Tapos nung pinalipad ko siya ulit, pinatay ko, tapos binuhay ko, pinalipad ko ulit, okay naman na. Stable na yung kanyang gimbal. Dami kasing ibon kanina doon sa may sitio Paraiso. Magpalipad ko kanina, yung ibon na bihirang dumapo. Halos maghapong lumilipad. Limutan ko ng tawag doon. Ito na yung Barangay Bagong Silang 1. Kasi dito sa Bagong Silang merong Barangay Bagong Silang 1, 2 at saka 3. Tatlong barangay, 1, 2, 3. Di yata ito Makugon. Makugon yung nakalagay dun sa tulay, kaya lang Ikseban yata ito eh. Oo, Barangay Ikseban. Paahon. Pero malapad yung kalsada. Makinis na malapad eh. Alin yung gusto mo? Makinis na malapad o makipot na magaspang? Barangay Ikseban, Labo. Ang Makugon pala doon sa unahan pa. So ibig sabihin ilog ng Makugon yun, yung may tulay doon. Kasi yung barangay hall ng Ikseban ito oh. Ayan, nasa bandang kanan, nasa tabing highway lang. Ito na ay Barangay Makugon. Doon pala yung boundary ng Ikseban, tapos Makugon. Halos magkalapit yung kanilang ano, barangay hall. Kasi ito na yung barangay hall ng Makugon.
Yan, yung nasa kaliwa natin na yan. Yan yung barangay hall ng Makugon. Slow down, baka may buhangin. Pababa pa namang bahagya. Ito na yung Daguet Bridge 2. So Daguet na ba ito? Kasi nakatawid na tayo ng tulay. Barangay Daguet, Barangay Daguet, Labo. May gasolinahan dito sa may Corp. Yan, gasolinahan dyan. Pag nagkaliwa ka dito sa Corp na ito sa unahan, dito ipapuntang Barangay Tampisan. Tampisan dyan, nagpapasok dyan sa kaliwa na yan. Dito minsan yung pahingahan nila sa may kilometer post ng kilometer 307. Presko nga naman dyan, pwede kayo magpahinga dyan. Yung mga naiihi, pwede magsimple dun sa gilid. Lalo na yung mga lalaking naiihi na. Kung gusto nyo maglugaw, pwede dyan, bandang kanan na yun. Ang dami ditong mga pwedeng hintuan, mga ate kuya. O kayo ay mga nagugutom na, napapagod sa biyahe, pwedeng pahinga kayo doon. Welcome to Barangay Namukanan. May mystery box sa gitna ng kalsada. Barangay Namukanan. Ano ba to? Barangay ba ang Namukanan or sitio? Di ko lang alam. Paki-comment naman po sa mga taga Namukanan. Kasi sa ako pa ito na kami Daguet. Baka sitio yata yung sitio ng Namukanan. Barangay Daguet, Labo. Sitio Maynangka, tama ba? Maynangka. Barangay Daguet. Dami kasi dito, sitio-sitio. Kasi malayo yung barangay hall ng Daguet. Talagang bibilang ka ng ilang kilometers bago mo marating. Kaya daming sitio-sitio dito. Hindi mo kaya ng walking yan. So hanggang ngayon okay pa naman yung ating kakalsadahan, mga ate kuya. Kaya kung kayo ipapunta ng Camarines Sur, much better na dito na lang kayo dumaan kaysa dun sa diversion road na yun, ang Maharlika Quirino Highway. Ito yung Maharlika Highway. Doon sa Quirino Highway ay talagang minsan hindi maiwasan yung may mga lumak doon. Minsan may traffic pa, traffic yun, may widening na ulit. Barangay Daguet, widening na po dito sa part na ito, na widen na. Dito sa may papasok ng may dyan yung pools, may pools na pinupuntahan sila dyan. Gusto ko ring marating yan. Dati dyan nakalagay yung kalsada dyan, yung kabilang tulay. Ngayon diniretso na dito yung tulay. Kasi alanganin nga naman doon, kurbada. Kilometer 312. So andito na ang barangay hall ng Barangay Daguet.
Yan, yung part ng kaliwa natin na yan, barangay hall ng Barangay Dagit. May widening din dito sabay riprap. Pagdating dito mga ate kuya, slow down kayo kasi ito yung accident prone area, yung kurbada na to. Yan. Kadalasan dyan pag hindi pag hindi mo kabisado yung kurbada na yan, may nawabaliktad dyan. Sitio Putot, ito nakakasakop nito. Barangay ba yung Malangkaw Basud? Siguro kasi may barangay hall dun sa taas, Barangay Malangkaw Basud. Pwede. Sitio Putot po ito. Putot Bridge, widened na din to, malapad na. Yung opposite direction nitong kurbada na to, pagkagaling ka dun papunta dito, yan ang ihigop yung part na yan. Pati nang lalamunan ko, sumabay pa naman. Ay nako, bala ang lalamunan, katinang lalamunan. Hindi naman totally abala yung lalamunan. Hindi naman pwedeng wala tayong lalamunan. Yeah. Kung mapapansin niyo yung cell site na yan sa bandang kaliwa, daan dyan ang barangay hall ng Barangay Malangkaw Basud. Dito ang daan paahon. Widening na rin dito. Talagang kalat ang widening. Kilometer 316. Panusong, mahabang panusong mga ate kuya ito. Dito sa Malangkaw Basud. Widening na rin yung tulay dito. Nabuhusan na yung magkabilang part, kanan at kaliwa. Yung gitna na lang nakalubog. Kaya pag ginawa yung bandang gitna na yan, padadaanan na yung dalawang part na yun, left and right. Hindi na nga naman sila gagawa ng ito, diretso na. Linis ng kalsada dito. So andito na tayo sa may Malakbang. Malakbang kung tawagin ito eh. Ano kakasakop dito mga ate kuya, mga taga rito, i-comment naman. Kasi ito ay Malakbang Bridge. Itong nasa unahan na ito, Malakbang Bridge. Yan. Yun, naglobat na po ang ating GoPro. Yung isang battery ko ay di ko na malayang sira na pala yun. Papaltan ko sana ng battery, wala na, sira na pala yung isang battery ko. So dapat talaga ay 3 ang battery, kulang. Di ko alam kung makakaabot sa unahan ito, kung maganda pa yung kuha niya. Kasi minsan pag lubat na po ang GoPro ay yung stabilization ng kanyang video ay lumulukso-lukso na rin. Hindi na gumagana yung stabilization, kaya minsan lumulukso-lukso na yung video niya, hindi na nai-stabilize.
39% ang battery ginagamit ko ngayon, yung Enduro na battery. Nasa part na po tayo ng Talubatib. Pero sinisigurado ko naman po sa inyo na umpisa dito hanggang sa Daet ay wala na pong wala na kayong may encounter na lubak. Makinis na po ang kalsada hanggang doon, kasi kabisado ko po yan, kasi taga rito po ako sa lugar na ito. Kaya kahit hanggang sa Labo na lang po yung aking vlog doon sa may diversion road ay siguro po okay na, kasi lubat na rin naman yung aking GoPro. Hindi ko naman namalaya na sira na pala. Sira na yung isang battery natin, na kahit full charge siya, pag inilagay mo sa GoPro, pag pinindot mo yung record ay pumapatay siya, tapos nabubuhay, pumapatay. Ibig sabihin nun mababa na yung kanyang amperes, so sira na, palitan na. Battery po ang problema nun. Ang iniisip kasi ng iba, pagka ganun na yung camera mo, sira yung camera. Hindi po, battery po ang sira nun, mababa na yung amperes kahit full charge siya. Ang mahal pa naman ng battery, 1,000. O-order na naman ako niyan, Enduro type, kasi ang ginagamit ko pong camera is GoPro Hero 10. Compatible po siya sa Enduro type na battery. Ito pong isang camera ko nasa unahan ay pwede rin sana siyang gamitin sa kaya lang wala po akong makuhang compatible na mic para sa kanya, kasi yung mic na dating ikinabit ko sa kanya noon ay over mode, malakas ang audio, talagang nawawasak lang, over mode yung boses. Di katulad ng output ng sa GoPro ay talagang buo. Di ko alam kung lumulokso-lokso ng kuha nito. At kung aabot pa dun sa may diversion road ng Labo, kasi ngayon po ay kahit hindi ka na dumaan ng sentro ng Labo ay okay na, kasi may diversion road na, hindi ka na dadaan dun sa downtown ng sentro ng Labo. Ito ay sakop na ng Barangay Masalong, pero may gasolinahan na po dito sa may Barangay Masalong, ito sa bayan ng Labo. Sayang hindi ko na-testing yung aking isang battery. Nagpalit ako ng battery kanina pagkatawid ng tulay ng Malakbang. Hindi na pala pwede, hindi na pwede yung isang battery. Sayang. Okay, andito na tayo sa may malapit sa barangay hall ng Barangay Masalong. Ito na yung dating part na malubak dati nun, sinimento na, okay na siya, wala nang lubak-lubak. Pag ito na overlay na po ng asphalt, lalong gaganda. Diba? Kita nyo naman, ganda ng kalsada, makinis, malawak at malinis. Ganyan mag-alaga ang DPWH CNDEO District 1 sa kanilang kakalsadahan.
Shout out sa Camarines Norte District Engineering Office, 1st District. At lalong lalo kay Maintenance Chief Engineer 3 Sir Ronel Armenta. Shout out po sa iyo, sir. Siya po ang chief ng maintenance section, ang nagme-maintain nitong highway, national highway. Apurado to, nasa likod ko na to. So sana umabot tayo ng umabot ang aking battery ng diversion road, kasi ang alam ko pagka bumaba na sa 30 o 40% ay ano na, lumulukso-lukso na, hindi na na-maintain yung stabilization ng camera, yung kanyang smooth stabilization, you know? Ito po yung diversion road ng Labo. Yan, dito po kayo liliko sa kaliwa na ito. Hindi na kayo didiretso doon. Yan, diretso na po ito ng lulusot po ito ng barangay Bautista, ano, doon sa may barangay hall ng Bautista, Labo. Ito na diretso nito, lawak, 4 lanes. Yan ang diversion road ng Labo.